Usapan natin ang tungkol sa OEC at EGOP. Sa una nagtatanong, bakit nagkuha pa ako ng OEC? Di ba sinasabi hindi na kailangan? Di sana una pa lang hindi nagkaroon ng ganong kahabang pila kung wala ng OEC. Kasabihin na agad nila na, wag na kayong pumila, hindi na kailangan ng OEC. Based doon sa pagkakaintindi ko doon sa uploaded na video, by January pa yon, trial and error. Sana nga wala ng OEC, pero wag tayong pasigurado. Kailangan sigurado tayo muna na meron tayong ganito. Kasi minsan yung rules dito na pag sinabi ng OWA na hindi na kailangan, pero pagdating sa Pilipinas yung immigration nagaas ng ganito. Tapos dun ka dali-daling maganda na magpasigurado na tayo na meron tayong iba ng pila. Promise din ako na ganun kahaba na yung iba doon pumila ng alas 8, alas 9, nakatapos sila alas 3. Ako pumila doon ng 10:30, natapos ako is 5:30. So, gutom, pagod, lahat nagagalit na. Sistema, hindi ko rin maintindihan bakit gano'n. Nagmix na yung verify ng kontrata at saka ng OEC. Sabi nila ate is kasi nga maraming uuwi, kaya maraming tao. At saka expect mo talaga pag Sunday is ganun kadami ang tao. Hindi unless pupunta ka ng weekdays, konti lang. So, syempre kasi hindi naman tayo nakakalabas ng weekdays. Pagdating mo dun sa loob, ilang windows lang yung bukas. Alas 5 na, saka sila nagdagdag ng windows na kung sana una pa lang ginawa nyo na, edi sana hindi ganun kahaba ang pila. Time ng mga alas 5, medyo nagkaroon ng sagutan kasi po meron dun volunteer na ewan ba natin and suddenly dun humugot sa likod kasi biglang may nag-open kasi na window dun sa loob na private room. Dun siya kumuha ng tao sa likod ng pila. So syempre kaming nandito sa front, magre-react kami na bakit doon ka kumuha sa likod na may dito yung dapat dito ka humugot sa harapan. So kudos kay kuyang driver na tumaas din yung boses niya. Siyempre, pinaglalaban lang natin yung karapatan natin kasi ang aga din ni kuya doon pumili. The rest naman din unawaan kung bakit medyo tumaas yung boses kasi talaga namang unfair sa mga naunang pumila tapos bigla kang huhugot sa likod. Siyempre lahat ay pagod, gutom kasi ilang oras pumila. Kung saan nagsasabi na bakit pa ako pumila ng OEC kung pwede naman akong mag-online? Opo, pwede. Dito sa e-registration, dyan din po ako kumukuha ng OEC nung ako po ay laging same employer. Kaso ako po ay change employer kaya kailangan ko pong kumuha ng ganito. So kanina nag-check ako ng e-registration ko after akong ma-update. So nakakapasok na ako uli. About sa EGO, PH, ako dyan kaso for approval pa. Meron na kayong ganito na QR code. Sabi nung volunteer doon, pwede na daw yun na gawing OEC. Pero kung gusto mo mismo na magkaroon ka ng print na ganito, ipipila mo. Meron tayong isang kababayan doon na sabi niya, yung kaibigan ko ginamit din yung QR code na yun, hindi naman inaccept. Yun kasi ang problema, hindi synchronize. Magbibigay sila ng rules dito, pagdating naman sa atin sa Pilipinas, hindi ganoon. Kaya mas better pa rin na meron tayong ganito. Kasi ang hirap. So kung kailan tayo nandun sa airport, saka maghanap ng ganito, kaya sa mga uuwi, better na may ganito na lang para sigurado tayo. Lalo kung ikaw ay naghahabol ng refund, mamamaya hanapan ka ng copy ng OEC. Kung may bayad, wala pong bayad, free lang to, yun talaga lang, tsatsagain mo talaga siya. Gutom with mahabang pasensya. At pero dyan sa EGOP, pwede ka na dyan magawa ng e-travel. So anong kailangan natin pag kukuha tayo ng OEC? Passport, visa, at verified kontrata. Tapos, wala siyang booking. Book-in lang talaga, tiyagaan sa pila. So nagsasabing pwede naman kumuha online? Yes po, pwedeng kumuha ng online. Kahit ako, kung kaya kong kumuha sa online, hindi po ako magtsatsagang pumila. Kasi nakakapasok naman po ako sa e-registration. Ang problema ka po, kasi change employer ako, kung sa iba nakakakuha kayo, sa akin hindi, ayaw niya. Na-update ko man siya na change employer ko, pero hindi kasi lumalabas yung OEC na pwede kong i-print. Ang lumalabas po is schedule kung saan ako magpipick up Hong Kong o sa Pilipinas. Kaya po nagtyaga akong pumila sa Hong Kong kasi malayo din po ako sa OWA pag ako po ay umuwi. Na rin kumuha sa airport, pwede rin po. Kaso sa side ko, yung flight ko alanganin sa oras ng bukas ng OWA sa airport. Sabi naman na dapat pumila ka ng weekdays kasi walang tao. Huwag kang pumila ng Sunday kasi maraming tao. Hindi po lahat sa atin nakakalabas ng weekdays. At yung about naman sa Sunday, hindi lang naman po isang beses ang Sunday sa isang taon. Lagi pong may Sunday. Alam naman po na maraming tao every Sunday. Bakit hindi nagkakaroon ng adjustment?
Paulit-ulit lang, ang daming window pero inland lang po yung bukas. Hindi pong iriso na nagpunta po yung ibang volunteer natin sa Taipo kasi ngayon lang po nangyari, nagkaroon ng sunog sa Taipo. Pero ever since po, lagi nang mahaba ang pila pag Sunday pero wala pa rin pong adjustment. Sabi naman na try nyo din mag-volunteer para alam nyo, hindi naman po kasi ito about sa volunteer. About po kasi ito sa sistema, kahit po ang dami pang volunteer, kung hindi naman po naayos yung sistema natin, hindi na-organize, wala pa rin pong mangyayari. Sabi naman na magbayad na lang sa baba, dun sa may Xerox copy, ba't kailangan po nating magbayad? Kung inaayos lang din po sana yung sistema, ng OAC is libre, pero nga dahil gusto natin mapabilis tayo at ayaw natin pumila, nagbabayad tayo, pero kung aayusin sana yung sistema, hindi natin kailangan magbayad. Hindi lang po ako ang may ganitong sentimiento. Lahat po ng OFW nakakaranas ng mahabang pila. Mga kumukuha ng OFW e-card, nakakaranas ng gutom at pagod. Kung hindi nyo pa na-try, try nyo. Para alam nyo kung bakit nagkakaroon ng sentimiento yung iba nating OFW. Sana po mapansin Philippine Consulate, DMW, saka OWA. Sana maayos yung sistema natin kasi hanggang ngayon, ganun pa rin po yung sistema, wala pong nagbago.